Welcome back mga kaibigan. Ang balita po natin ngayon, mga Pinoy pumasok sa ranking ng Japan B-League. Carl Tamayo at AJ Edu pumasok pa sa top 10 at Dwight Ramos second overall, at may update na rin po tayo kay Justin Brownlee na malamang mag-positive ulit dito sa kanyang sample B dahil sa nalaman kong proseso na gagawin po sa kanya. Simulan po natin dito sa mga Pinoy na pumasok sa ranking ng Japan B-League. 4 games pa lang sila doon pero sapat na yon para makapasok sila sa rankings. AJ Edu, ang number 1 rebounder ng Gilas Pilipinas sa World Cup, pumasok naman po sa top 10 rebounder ng Japan B-League. Nakakabilib to kasi kita nyo naman mga kaibigan na mga kasama niya dito sa top 10. Puro world import yan mga kaibigan at may mga background pa ng NBA. Carl Tamayo, pasok naman po ito sa top 10 at rank 7 pa dito sa block department. Hindi ko akalain na dito ko makikita ang pangalan ni Carl Tamayo. At eto si Dwight Ramos mga kaibigan, ang Pinoy na may pinakamataas na nakuha dito sa ranking ng Japan B-League. Eto po yung second best stealer ng Japan B-League ngayon, averaging 2.5 steals per game. So para may idea naman tayo, bisitahin natin yung mga puntos ng mga kababayan natin. Eto ang pinakamataas, si Terdy Ravena mga kaibigan, rank 31st po siya. Sinusundan ni Matthew Wright, rank 37, AJ Edu, rank 50, Ray Parks at 85 at Ramos at 95. Take note mga kaibigan na 28 teams po ang Japan B-League at around 420 players po ang andito. Ngayon, ito na po napakainit na update natin kay Justin Brownlee. Alam naman nating lahat na itetest ulit siya o kukunan po ulit ng sample B para mapatunayan na isa siyang inosente. Ngunit, hindi po pala papabor kay Brownlee ang proseso ng sample B. Dahil po sa sinabi ni Sir Noli Iyala at POC President Bam Tolentino, maraming salamat po sa inyo. Eto, pakinggan nyo pong mabuti. Ang aking balita, yan daw sample A at sample B ay galing lamang dun sa iisang source. Kumbaga 70% nung inilabas na urine sample ay yun ang sample A at 30% yun ay sample B. So if it is the same source, malamang pareho din ang resulta. Pero meron din lang mga kaso na nangyari na nagkakaiba. So tayo po yung maasa ng katotohanan lamang. Tama na, medyo hit pa ng hangin yung nagbago na. Nagkaroon ng contamination or whatever. Yung mga ganun. Tama. Well, yes, pero Chairman, lamang yun, isang source nun. Iisa lang ang source. Yun daw ang sabi sa akin. Kaya medyo posibleng ganun din ang magiging resulta, but we're still hoping that ang katotohanan ay lumabas at ating pong magawa ng paraan. So ayan mga kaibigan, I'm sure pinakinggan po ninyong mabuti. So mahirap talaga yon kung doon sa ihi o sample A pa rin ni Justin Brownlee kukunin yung sample B kasi positive na nga siya doon eh. At isa pa, paano kung contaminated yon o nasabotahe, di ganun pa din ang resulta nun. So delikado na si Justin dito sa proseso ng sample B. So pag nag-positive na talaga siya dito mga kaibigan, possible 2 years ban po siya at ang gagawin ng SBP at Gilas Pilipinas, aapela po sila. Kasi sinabi na rin po ni POC President na ito nga mga kaibigan, sa US po nagpapagamot si Justin at meron itong mga medication at yung pong nakita kay Justin ay possible dito nito nakuha sa mga medication kasi yung substance na yun po ay legal po sa Amerika sa mga gamot. Take note mga kaibigan kapag po naban ng 2 taon si Justin Brownlee, ang matinding tanong, sino magiging naturalized player ng Gilas Pilipinas sa susunod na mga games natin sa 2024 at 2025. Ngayong meron pong mga games sa NBA si Jordan Clarkson. So eto mga kaibigan, next year meron tayong FIBA Asia Qualifiers at eto napakatindi, meron pong FIBA Olympic Qualifying Games ang Gilas Pilipinas para makapasok doon sa Olympic. Yan po mga kaibigan, kumbaga nakuha natin ang ticket dyan sa FIBA Olympic Qualifier nung talunin po natin ang bansang China sa FIBA World Cup. At yan din po ang dahilan kung bakit hindi nakapasok ang China sa Olympics.